Hello Captain fans! Ito na nga ha. Spotted si Ma'am Catherine mga kasambreros na naka-brown. Pansin ko talaga dito yung bag. Pinakaunang napansin nila mga Captainatics yung bag. Pero correct me if I'm wrong, malaki na version ito na kung saan ay binili niya long time ago. No? Kung napanood niyo yung video natin dun sa may bago pa 2022 yata niya ginawa yung video na yun na kasama yung Rolex nga. Mga kasambreros. Pero yung binili kasi ni Pops Alden ay yung medyo maliit, no, sa California nga, sa Carson City mga kasambreros, yung Bottega bag mga kasambreros, na paborito na collection ni Ma'am Catherine mga kasambreros, kung kaya napabili talaga ang inyong box office. Kahit na magkano yun, 100,000 yata yung presyo ng mga kasambreros So sobrang mapalad talaga niya soon to be Mrs. Fulkerson mga kasambreros. So yun po, no, sobrang kasi na spotted talaga at saka nakukuhaan pa ng camera si Ma'am Catherine kahit nasa labas na siya ng ng show, at saka nasa labas ng syempre, no, sikat na sikat no, talaga may mga gwardiya siya mga kasambreros. So grabe, nakukuhaan pa rin siya, and thank you so much na nag-upload dito mga kasambreros, no. Naka-brown, so ang color sequences ng inyong box office king at saka box office queen ay brown, white, tsaka black mga kasambreros. Yun ang recently nila na sinusuot mga kasambreros. So wala naman silang color coding ha, kunwari wala tayong nakikita at napapansin. So yun po, mga sobrang kulit lang. And then ito, next item natin mga kasambreros, ito yung medyo malungkot ito, no, kasi nga parang last hug na, nagyakapan, at hindi naman nagyakapan, parang nag-hug lang yung mga Pilipinas Got Talent judges mga kasambreros, sila Donnie, sina Ma'am Eugene Domingo, no, sina FMG, yung apat mga kasambreros, no, nakuhaan from the audience view mga kasambreros. So Cat's goodbye hug to co-judges. So pero siguro matagal na naman ito mga kasambreros, yung season 8 ng Pilipinas Got Talent, kasi nga marami na namang projects ang inyong box office queen. Tsaka not unless, no, na kumuha sa ibang set of judges mga kasambreros. So pero yun po, no. And then ito, sobrang sobrang nakaka-touch, no, at saka nakaka-inspire kasi si Sir Donnie ay nagli-lead ng prayer, no, bago magsimula, at bago magsimula ang kanilang show mga kasambreros. So dito mo nakikita na yung light ng isang Kristiyano, ng totoong Kristiyano, yung genuine na faithful na Kristiyano mga kasambreros, ay pwede niya madala, no, kahit sa workplace, kahit sa paaralan, kahit sa malls, kahit nag-aantay lang ng masasakyan dyan sa may kanto, and syempre, no, sa bahay mga kasambreros. And natutuwa ako dito, no, na talagang hindi siya nahihiya. Dapat hindi kahiya mga kasambreros ang ating pananampalataya sa Panginoon. And ganito kasi, di ba, sa mga workplace, sa trabaho, no, kahit saan, pag may mga gatherings, kapag ikaw ay kilala na Kristiyano at maka-Diyos, ay ikaw yung pinag-lead ng prayer mga kasambreros. Naalala ko dati nung namatay yung anak ng aking boss, no, sa trabaho. That was heartbreaking also, kasi nga namatay yung kambal pa talaga mga kasambreros, tapos ako yung pinag-lead ng prayer. So parang naalala ko lang mga kasambreros, tuwing kakain na may mga party parang hindi na party, parang Christmas party for example, or Thanksgiving. So ikaw yung pinag-lead ng prayer. So natutuwa naman ako mga kasambreros, and syempre na-inspired na ako kay Sir Donato, no, kay Sir Donnie Panghilinan. Alam niyo, kapangalan niya yung kuya ko, Donato rin, yung Donato Villa rin kasi yung kuya ko mga kasus. Share ko lang talagang siningit dito, no. So yun, and then ito, congratulations ha. Hindi, bago yung Family Feud. So ito muna yung kay yung binalita nga si Sir Alden sa binalita siya, no, ni Ma'am Femela Baranda, na isang sikat din na TV host or anchor mga kasambreros. Dati sa GMA ito tapos sa ABS-CBN parang palipat-lipat lang siya. Ewan ko sa TV5 ba siya ngayon. So yun, binalita niya yung out of order ni Sir Alden, na ipapalabas nga, no, sa third Danang Asian Festival sa Vietnam, na kauna-unahang gawa ni Sir Alden mga kasambreros. Although
medyo matagal na itong video, pero kaka-post lang kasi ng admin kagabi. So, talagang sinisi yung admin. Hindi, isa yun po mga kasasana. Papasalamat tayo sa mga Kathleen admins, no? Na sobrang sipag at tiyaga mga kasambero sa pag-share. So yun, no? Congratulations. Si Femela Baranda, sikat din ito na host, no? And isa actually sa mga, rin dito, is maganda yung anak niya, no? Na si Nicole, mga kasambreros ni Mama Femela Baranda. And the next item natin, ito, nagpa-picture pala, no? Si or yung Pilipinas Got Talent judges, no, ibang angulo ito mga kasambreros, magkakasama sila dun sa isang stage or isang setup mga kasambreros, yung lahat ng judges po kasama sina Ma'am Melay at saka although ito first night ng grand finals pa mga kasambreros. So sa labas ito actually ng parang setup ng stage nila mga kasambreros. So sila Sir Donnie, si FMG, si Sir Robbie at saka si Ma'am Melay, lahat sila mga kasambreros ay nagpa-picture po, no? And then ito, no, Family Feud, abangan natin ito. Wala pang nilagay kung kailan ipapalabas yung Stars on the Floor na cast mga kasambreros. Malamang sa malamang ay mamaya or ngayong week mga kasambreros. So kasama pala dito sina Sir Jack Roberto, si Ma'am Marian Rivera. So magkalaban ang team ni na Ma'am Marian Rivera at saka ni Sir Alden Richards dito mga kasambreros. Alam ko sasabog na naman ng kakulitan dito. Pag pinalabas ito mga kasambreros, ito kasi ay teaser lang na in-upload kagabi mga kasambreros. So alam mo naman na mag-ate na ito si Yanyan at saka si Sir Alden. Dati si Ma'am Catherine dito na pwesto, ngayon si Ma'am Marian Rivera na naman. And sabi nga ni Ma'am Marian dito ay hindi siya nakakatulog kapag sumasali siya sa mga ganito. Hindi rin siya nakakatulog pag sumasali sa mga ganitong show mga kasambreros. And then ito, nung nag-back to work na Sir Alden ay in-story niya yung dressing room nila, no? Let's get it, no? Sabi magkakasama dito sina Rojan Cruz, sina Zeus Collins, si Vixen Patrick, Joshua Dicena, and si JM Erevere. So ang kulit ng apelyido niya, no? Apelyido ba ito? 4 na R's talaga mga kas, 3 E's, Erevere. So ang kulit lang, no? And then ito, last item natin ito mga kasambreros, sobrang sikat na ni Tatay Cardo sa labas. Kung paano nung nanalo siya, pagkalabas dun sa set ay nagpa-picture ang mga fans mga kasambreros sa kanya, and deserve ni Tatay Cardo na talaga mabigyan ng break. Grabe, no? Alam nyo, nung napapanood ko yung mga niya sa unang hirit dati, tapos kay Ma'am Susan, yung I Wonder, na feature na rin siya. Medyo bata-bata pa siya noon. Tapos ngayon talagang yung talent talagang walang pinipiling edad, no? Nakita mo talaga dito na pwedeng mangyari ang kahit ano, basta may pangarap at masigasig. Determinado tayo sa pangarap na iyon mga kasambreros. So congratulate kay Tatay Cardo. So instant celebrity na si Tatay Cardong Trumpo. Ricardo mga kasambreros. Alright, sila po sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pahingan po natin ang Word of God. And today is June 24, 2025. Tuesday po, and sana po ay pahingan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Bagaman may pighati at pagdurusa, dahil ang title po natin ay Ang Pagdurusa. 1 Thessalonians 1:6, you followed our way of life and the life of the Lord. Apostle Paul speaking. You suffered from others because of listening to us, but you had the joy that came from the Holy Spirit. Napakaganda nito mga kasambreros. So ang verse na 1 Thessalonians chapter 1 verse 6 ay patungkol ito, no, sa Thessalonians, mga tao sa Thessalonica mga kasambreros, na naka-receive po ng mensahe na may buong galak, no, mula sa Holy Spirit despite facing persecution, setting an example for others on how to respond to adversity with faith and joy. Parang ano siya, para kang nakipaglaban na may lakas kang daladala, may galak kang daladala because of the Holy Spirit mga kasambreros ng Panginoon. But you still, no, face trials, persecutions, kumaga pa, dinadown sila kasi they serve the true God, they serve Jesus Christ mga kasambreros, pero they
they had the joy of the Holy Spirit. Kumaga pa, pinaglalaban nila, at ang pinaglalaban nila na si Lord Jesus Christ at ang salita ng Panginoon ay andon, no? Hindi sila pinababayaan, mga kasembreros. Ang pangako ng Banal na Espiritu ay sinasamahan sila, mga kasembreros, sa lahat ng challenges ng kanilang buhay. Challenges maybe yung kunwari, no? Nagsishare sila ng gospel, tapos may mga taong nangalipusta sa kanila, may mga taong nagre-reject sa kanila, pinipersecute sila, mga kasembreros. So mga ganong tipo, maaring yung hirap nila or pagdurusan nila sa kumaga pa sa bawat isa na nagpapalakasan sila, mga kasembreros, yung burden ng bawat isa ay dinadala nila. So mga ganun, kasi kapag kapag ang isang grupo ng sundalo ay nasa bingit na ng katalunan, mga kasembreros, let's say naging bihag sila, so parang ganun, no? Pero nandun yung pananampalataya, nandun yung lakas ng Panginoon, nandun yung joy, yung kagalakan ng Panginoon na sila pagtagumpayin despite na napapalibutan sila ng persecutions ng mga taong nang aalipusta sa kanila, mga kasembreros. The Thessalonian believers are commanded for receiving the word of God with joy even in the face of persecution in this verse. So yun, no? Talagang buong galak nila, buong saya na tinanggap ang salita ng Panginoon despite ng kanilang pagdurusa or sufferings na nararanasan because of pagsunod sa salita ng Diyos. Naranasan ng marami, mga kasembreros, yung kunwari sa isang pamilya ay may isang tao lang doon na nakakilala sa Panginoon. Kung pa naging Kristiyano siya, tapos yung mga kapatid niya, for example, yung mga pinsan niya, for example, yung mga relatives, yung friends, dati kasama ka naming umiinom, ngayon parang nagbago ka na, parang dati palamura ka, ngayon so ngayon dati hindi mo mahal magulang mo, minumura mo nga nanay tatay mo, yung kapatid mo parang iniisahan mo nga parati, nililinlang mo para makaisa ka, pero ngayon parang bumait ka na. So anong nangyari? So yung mga ganong tipong small persecutions sa family, sa surroundings natin, mga kasembreros, yun yung example ng naranasan ng mga Thessalonians sa verse na ito, mga kasembreros, na sabi niya, you suffered from others because of listening to us. Dahil nakinig sila sa turo ni Apostol Pablo na ito ang Diyos, no? Ito yung dapat gawin natin. Ganito dapat tayo mamuhay. Mamuhay tayo ng may pag-ibig, may unity, may humbleness, no? May kabutihan, may kindness, may pagpapatawad. Dati parang ayaw magpatawad, pinapuputan mo nga yung kapatid mo, yung tropa mo, yung hindi nagbayad ng utang sa'yo. So mga ganun tipo, mga kasembreros. So kidding aside, ay ganun po, no, ang example nito, mga kasembreros. So in doing, may mga taong pinapersecute at saka nilalait, mga kasembreros, kasi gumagawa sila ng tama. Okay? Gumagawa sila ng katarungan, katwiran, at saka pleasing sa harapan ng Panginoon. Uso yan ngayon, mga kasembreros, majority ng mga tao kapag kunirect mo sila, for example, or parang nagsalita ka ng tama sa harapan ng Panginoon, dahil majority yun ang kahit mali, so parang ikaw pang ginagawa nilang masama, mga kasembreros, in spite of the fact na tama ka sa harapan ng Panginoon. So ang point ko dito, kapag ganito mga scenario, kapag sineran mo sila ng totoo, ng gospel, for example, ng truth, for example, tapos hindi sila nakinig, so hayaan na natin sila. At least yung part natin na i-share sa kanila ay nagawa natin. So yun, mga kasembreros, nagawa natin na may pag-ibig, hindi nang may hate, mga kasembreros. So ganun po siya. So kasi meron tayong sasagutin din sa Panginoon, meron tayong responsibility sa Panginoon na i-share sa kanila ang gospel. So kapag hindi natin share ang gospel ng katotohanan, ng truth, ng justice, ng righteousness, mga kasembreros, with love, ay sisingilin tayo ng Panginoon. Bakit hindi mo share ang gospel? So ganun, kung meron tayong amo, meron tayong master, mga kasembreros, at Panginoon na sinusunod over the people around us. So imagine yung challenges natin sa buhay, mga kasembreros. So yung Thessalonians, meron silang kinaharap, and tayo rin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, may mga oppositions, may mga discriminations, may mga possible threats, mga kasembreros, na sa safety natin, for example, and even yung mga small tasks and small challenges natin sa buhay na kumaga pa ay kinakaharap natin. Maaring pag naghatid tayo ng ating mga anak sa eskwela, may mga encounter tayo na hindi maganda, may mga times na
may mga bad news at saka masamang mga balita na tayo natatanggap, no? Kahit nasa kapitbahay natin for example, or kahit nasa mga relatives natin for example, sa kapatid, sa asawa, sa anak, sa pinsan, and so on. So may mga ganong tipo, and ang verse na ito ay in-encourage tayo na i-reflect, no? Mag-reflect tayo mga kasombrero sa ating sariling responses. Ano ba yung response natin sa mga adversities ng buhay, sa problema ng buhay? Tayo ba ay gumagawa pa ng masama para makaahon sa kahirapan or makaiwas dun sa problema? Hindi ba natin hinaharap at sinosolve mga kasambreros? So ang sekreto dito ng mga Thessalonians mga kasambreros ay ito, no, yung joy from the Holy Spirit. The most powerful weapon that we could ever have is the joy, the Holy Spirit of God mga kasambreros. Apart from this tangible and readable and pwedeng pag-aralan at estadihan mga kasama ang salita ng Diyos na nakita na ating mata, is the Holy Spirit that can live inside of us mga kasama. Pwedeng manirahan sa ating puso't isipan, so that in spite of mga problema, mga trials natin sa buhay, ay meron tayong smile, meron tayong joy, meron tayong patience, meron tayong love, meron tayong kindness, meron tayong awa, meron tayong mercy, meron tayong forgiveness mga kasambreros, meron tayong humility. We're not perfect, given na yon, pero kapag nandyan ang Holy Spirit ay may mga times na may mga may chance mga kasambreros na tayo po ay makakagawa ng pleasing sa harapan ng Panginoon, and that is obeying the Holy Spirit and clinging and depending and relying, trusting the Holy Spirit of God, kasi nagbibigay ito ng kagalakan mga kasambreros. So we can imitate Christ, no? Gayahin pa natin si Jesus Christ sa kanyang ugali, no? Gaya na mention natin yung mga good characters mga kasambreros, good traits. Kasi kapag tayo po ay nagsasuffer, the more that we suffer problems and trials in life, the more that we trust God. So ganun dapat ang ating mindset parati, no? Kung nakatatak at nakamartilyo na dapat sa ating nakasakit naman ng martilyo, no? Nakaukit na sa ating puso't isipan mga kasambreros, na the more we face trials and challenges in life, the more we kneel down, the more we trust His Word, the more we read and spend time sa Panginoon by reading, studying, and obeying the word mga kasambreros na nasa Holy Bible. So yun po ang sekreto, hindi yung pag may problema tayo ay takbo tayo sa ganito, takbo tayo sa ganito. Pwede naman yun, pero yun nga, gaya na na-mention ko noon ay first hand at first step natin yung manalangin talaga. So pwede pumunta kay kumare, kay kumpare, or kanino man dyan sa kaibigan. So after we prayed, or everyday, no? Everyday talaga manalangin mga, and walang pinipiling oras kahit na nasa CR ka nga, kahit nakahiga, kahit nakatayo, kahit nakaupo, kahit nakahilata mga kasambreros, kahit nasa trabaho, no? You can have a silent prayer mga kasambreros sa iyong puso't isipan na nobody can read, nobody can hear apart from you and the Holy Spirit, and apart from you and God mga kasambreros. Alright, so yun lamang po in the meantime yung sufferings na ito ay pagdurusa, normal lamang yan sa ating buhay, but the joy of the Holy Spirit is there. Only we ask and pray for Him mga kasambreros na manatili at manahan sa ating buhay, puso't isipan. Alright, so lamang po in the meantime nawa po'y pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa at joy from the Holy Spirit. In the name of the Lord Jesus Christ we pray, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.